Okay, no? Magsugod ko sa pangutana. Do you agree? Mutuo ba mo igsoon sa giingon nga promises are meant to be broken? No, kinsay mo to, kinsay na biktima, gibuhat lang ba ang saad aron pakyason? No? Kinsay nasakitan, nagisaaran pero wala gitumanan. No, sakit siya. Kinsay naka-experience og UTI? Sagara daw mga babae daw na maka-experience og UTI. Umasa, tapos iniwan. Gipramisan ka na higugmaon ka, gipramisan ka na maayuhon ka, palanggaon ka, pero prank di ay ang tanan. Di ba? Gipramisan ka na maayon mong kita, double your money, and then scam raman di ay. Saya nahulog. Okay. Tungod sa mga bad experience ko sa mga tao, tungod sa ilang bad experience, pain, suffering, and disappointment, majority daw sa mga tao karon na nagitawag nga trust issue. Kinsay trust issue din karon? Tungod sa experience, tungod sa di maayo nga panghitabo, nga grabe bitaw ang imuhang experience kinabuhi, and then to the point nga brag magduha-duha na kapag nayung tao mayngon sa imuhang nga tinuod lagi ni. Majority daw adunay trust issue. And now, aduna ko isa ka story igsuon tungod kay ay isa ka tao nga grabe ang iyang experience. Experience siya gibiyahan sa iyang partner, giilad sa iyang business, then nag-invest siya. Tanan nga iyang gibuhat, puro failure. Baga, ang tanan mga malas sa kinabuhi, puro na paingon sa iyaha. So, up to the point, maingon na siya, di na kumuto o Ginoo. Kining Ginoo, di ni tinuod. So, one time, misaka sila, uban siyang mga friend, nag-climbing sila, then nagbutang sila og tent dito sa bukid. So, isa kagabi, nigawa siya kay mag-CR. So, while naglakaw siya, palayo sa iyang tent, suddenly nadigya siya. Napadulog siya dito sa pangpang. May nalanggani kaya nakagunit siya, nagbitay siya. So sige siya, help! Tabang! Tabang! Wagi nakadungog. So iyang pagka-frustrated na kaistanan, miabot na siya. Miabot na siya sa point nga mutawag na lang siya o Ginoo. Mayingon siya, kung tinuod bang galing nga na Ginoo, nakita ka sa kong sitwasyon, tabangi ko. Deningon, na ay tingog ikan sa langit. Muto mo naging ay ka o Ginoo karon. Ginoo, ikaw na lang Ginoo, tabangi ko. Muto mo naging sa imo. Ingon ang tingog na sa langit, musalig na gid ka sa ako. Musalig na gid ko Ginoo, bisag unsay imong ipabuhat ko, salig na gid ko. Pamuhi sa imong gigulitan. Nihilom sa kadali. Ano siya nga? Nabay lang Ginoo diha. Kini nga story igsoon, dugay na ta nakadungog, dugay na ta ni mahimuot ta. Upon sa tinud-anay lang, kini nga joke, kini nga story, nagisgot ni about sa tong kaugalingon. Kaya sa tinud-anay, sometimes, pag ang tao gani, maabot na gani sa alanganin nga sitwasyon, diha mailhan, kung tinuod ba gyud ta, nagsalig sa Ginoo. Amen? Pag abot na sa sitwasyon nga alanganin na, diha mailhan kung tinuod ba gyud ang pagsalig nato sa Ginoo. Kanang wala na kay magunitan, wala na kay maduulan. Ang imuhang pag-blind na imuhang paglantaw sa future pag Ginoo na wala na gyud ni. Diha matistingan kung tinuod ba gyud nga doon na bay Ginoo. Kanang papilion bitaw ka, either mo barog ka sa imong faith o mo compromise ka. Diha magtistingan igsoon kung tinuod ba gyud ang atong pagsalig. Sa giyon pa ni George Miller, faith does not operate in the realm of the possible. There is no glory for God in that.
which is humanly possible. Faith begins where man's power ends. No? Kanang wala na din kayo maduulan, wala na kayo masandigan, wala na kayo makuhaan o usog. Diha makikita ang atong pagtuo. That is why this morning, we entitle our message, Trust God, even when the future is uncertain. In Proverbs 3:5, it says, Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Solomon says, Trust in the Lord with all your heart and lean not your own understanding. Salig daw sa Ginoo igsoon. Adunay duha ka missionary. Ang duha ka missionary, padulong sila sa ilang mission, but suddenly na-crash ang ilang airplane dito sa disyerto. But luckily, okay la sila, walay nahitabo sa ilaw, sila nasamad, walay nangapiang. But 3 days sila napangita og tubig o pagkaon, gutom na kaisanan. Then ingon si John o si Jack, ingon si John, Jack, how about mag-ampo na lang kita dyan? Mas impaday na yung milagro. So, they pray, pag-ampo nila, di ba, ang desert ko sometimes, mausap-usap mo na ang bukid. Pag mata nila, medyo niplat ang bukid sa deserto gamay, nakakita sila og mosque. Ingon sila, John, ay Jack, ingon si John, Jack, there's a mosque, unahan no? So, adto sila. Pag-ingon si Jack, Muslim na sila. Basin dili ka na natabangan. So John, how about ilisa na atong name og kanang Muslim nga name? Ingon si Jack, ay ingon si John, no. Dili na tayo compromise ang atong faith. But si Jack, gusto rin sa padayon sila dito. No, pag-abot nila dito, gitabo sila sa imam kining ahit sa Muslim. Friend, what is your name? Ingon din si una-una si Jack, my name is Muhammad. Ingon Jack. Ingon mo dyan sa bigas, what is your name? My name is John. John! Iyan ang gitawag ang mga kauban ng Muslim. Dala si John sa kusina, paimna og tubig pagkauna. Muhammad, welcome to Ramadan! Pas mo na. In other words, mo na siyang example sa trust in the Lord with all your heart and lean not your own understanding. Sa inyo na kayo ingon, trust in the Lord. But unsabon man, di ba? How can we trust God? How can we trust God with all our heart? That's the question, di ba? Simple lang kami ingon, salig lang sa Ginoo. Ano kayo problema? Salig lang sa Ginoo. But ang pangutan na, unsaon pagsalig. Muna dako nga question karon, di ba? Unsaon man pagsalig sa Ginoo. Aduna ko'y upat ka practical and biblical steps aron malibol ang atong pagsalig sa Ginoo. Una, know God deeply because trust comes from relationship. Salig lang kita sa ginawa ni. Muning salig sa Ginoo, insakto. Know God deeply because trust comes from relationship. In other words, we cannot trust someone we don't know. Di ba? Di man ta mo salig sa tao kung wag kita nakaila. Kung namingon sa imo nga kinibuutan ni pero magduha-duha gid ka, di ka mo salig diretso ana kay wa man kakaila. Mao nang dapat iluhon nato kung kinsa gid unsa ang Ginoo. Unsa siya, kinsa siya, unsa iyang gahom, unsa iyang gugma. Ingon ni Isaiah 40:26. Ingon sa Isaiah, lift up your eyes and look to the heavens. Who created all this? He who brings out the starry host one by one and calls forth each of them by name. Because of his great power and mighty strength, no one
of them is missing. The context of the story is about ang Israelites at the time, they are exiled in Babylonia. So, murag feeling nila nga wala na paglaom, hopeless na. Na sila trust issue. Murag situation gihapon sa mga tao karon. Murag di na kakasalig sa mga, especially to our government now, murag di na ta magsalig. The same ilang situation, murag wala na sila. Ilang feeling nila, murag wala na ang Ginoo nagpakita ka nato. Wala na siya milihok. Ug miingon si Isaiah, tanawa hangad mo sa langit, kinsay nagbuhat ana. In other words, tanawang sun, tanawang moon, tanawang stars. In fact, sa Amplified Version, ingon gani sa Amplified Version diri nga, who has created these heavenly bodies? In other words, we need to understand that God we serve is the creator of the heavens and the earth. Amen? Muna ingon si Isaiah, lift up your eyes. Tanawa ninyo sa gibuhat sa Ginoo. That is why, friend, even kita, sa panahon nga aduna tayong mga struggle sa life, look at sa mga kilit-kilit, makita nimo how merciful, how powerful our God. Even gani sa mga planetology, ingon sila, unsa kuno ka perfect ang Ginoo. Kining 8 planets, 9 malasaw na si Pluto kay lakaw naman. Ang 8 planets daw, na sila perfect nga access silang pagalingon. Dili na sila pwede mo abanti, dili pwede mo atras. Example ang Earth. Ingon ang planetology, nga ang Earth daw, pag mo abanti siya og 1 meter, na ay ma-frozen, maybe sa North Pole. Kung ma-atras po siya 1 meter, na apoy masunog, maybe diha sa side sa Africa. In other words, God is excellent. Iyang gibutang na bawat isa. Dili accident nga gipamutang na diha naa si baga purpose. The same usab sa atong kinabuhi igsoon. Adunay purpose ang life. Ingon si Isaac Newton, this most beautiful system, the sun, planets, and comets, could only proceed from the concept and dominion of an intelligent and powerful being. That is why, friend, we need to understand and we need to know more about God. Kaya the more magdako ang atong pagkaila sa Dios, the more sad magdako ang atong pagsalig kaniya. Di ba? In the same way, kung gamay ang atong pagkaila sa Ginoo, gamay usab ang atong pagsalig kaniya. Amen? The more we know His heart, the more we know His character, and the more we know His promises, the more confidently we can rely on Him. Kinsa ang atong Diyos, unsa iyang gugma, unsa siya kamaayo, unsa iyang karakter, the more ta mo rely, musandig kaniya. In other words, igsoon, trust is not built in a moment. Ang pagsalig sa Ginoo, dili lang na siya isa kahigayon lang. It is formed through a daily fellowship, daily prayer, and daily worship. In other words, daily fellowship sa Ginoo. Tigtagaan mo time. Give time to God every day. Sometimes too much busy kayo kastanan, may numduman lang nato ang Ginoo pag puno na ta sa problema. Sibaga ang Ginoo ang pinakalas weapon nato pag nanay problema ayat na mag-pray, Lord, tapang ikuani. Ulahin na ang tanan. To know about God, to build our relationship to God, kinahanglan daily prayer and worship to God. That's why remember mo, aduna ta gitawag na 5-5-5 principles. Kabilang kong 5-5-5 principles. 5 minutes reading the Word of God, 5 minutes prayer, and 5 minutes worship. If imo na gina-practice, 5 minutes every day. Just 5 minutes. Start 5 minutes.
5 minutes worship, 5 minutes prayer, and 5 minutes Word of God. And then, slowly, mugro ang ato ang pagsalig and our relationship to God. Because Romans 10, it says, so then people must hear the message before they can trust God. Amen? We cannot trust God by attending lang in Sunday. Tuhon ako, di ta makasalig sa Ginoo kung sandira. Ang gitawag bitaw nga Sunday trust, isalig lang nato sa Sunday ang tanan. Di ta makasalig sa Ginoo na. Because we trust God when we know He is faithful. Makasalig ka sa Ginoo kung kahibalo ka nga faithful siya. And I remember sa isa ka evangelist, while nag-message siya, sige siya adore sa Ginoo na God is faithful, God is good. And then, na ako isa ka atheist, nagmarog ko siya speak, kasi ko siya nga, dili mo na tinuod ng imong istorya, baka ako makaka, unsay faithful, unsay tinuod, wa ko ka-experience na. So, ingon siya, tagaya, ingon tong isa kabans, tagaya, nagugog orange or apple, so, gitagaan siya, wala siya sa kaon, lami kay ng apple. Ikaw, di ba, lami kay ng apple? So, kung saan magkalami, huwag mo katilaw. That exactly. Kay wak man mo na, experience ang Ginoo, maunang di ka kibalo na faithful ang Ginoo. He is loving, He is sovereign, He never fails. That's why, friend, even kita, adun na tayo kapakyasan sa kinabuhi, pero ang Ginoo madurod, anon kanunay ka natin. If we are faithless, He remains faithful. For He cannot disown Himself. In other words, if masabda na to na, dili na to i-condemn ang atong self. Yes, we are not perfect. Sometimes ma-feel ta, sometimes andun na tayo mga kapakyasan. But if we know God, that He is faithful, He is loving, He is sovereign, your situation karon is dili na siya kanang accident lang. Maybe God give you train ka sa Ginoo. Maybe there's something that God wanted you to strengthen, na malig-on ka. Because today, kung sa ato ang giagian karon, maagian ra gyapon nato na pohon. In other words, God trained us so that in the future you will become strength. Ma-strength pa ang ato ang pag-iladiha sa Ginoo o paglakaw sa Ginoo. Amen? That is why sa Proverbs 3:5b, lean not on your own understanding. Right? Lean not your own understanding. It means igsoon, stop relying on yourself. Diba? God cannot fill a heart that is full of self. Di ka mapuno sa Ginoo igsoon kung puro ka focus sa imong kaugalingon. Pride, naakay personal agenda. In other words, there is no room for God to guide you. There is no room for God's wisdom. There is no room for God's presence to work in us because of pride. Because ang tao naman igsoon nga, ang tao nga kanang mo-rely sa Ginoo, katong mga tao nga maingon, wala ko'y mabuhat, surrender na ko Ginoo. Once ang tao nga medyo kaya pa, libon pa, labi na nga naapay gustong igo pa kayo. Sometimes ang tao dahi pa. But ikaw makaila ka nga you are nothing. I am just a brakag-mess lang sa kalibutan nga nakakaroon din ugma mawala ka wa ka kahibalo asa ka paingon. That is why dependent ka sa Ginoo. Every day you are always say thank you Lord. Salamat Ginoo. Every day always ka thankful, always ka mag-praise sa Ginoo sa iyang kamaayo sa imong kinabuhi. Only this person nga walay pride, walay agenda sa kinabuhi na makarely on behalf sa Ginoo. In other words, lisod mo salig sa Ginoo kung puno ta sa pagsalig sa atong kaugalingon. Di ba? Tinuod igsoon, lisod mo salig sa Ginoo kapag puno ta og pagsalig sa atong kaugalingon. Trusting God with all our heart means
Stop depending on your own understanding. Why? Nga naman, so, because our understanding is limited. Limitado ragid ang ato ang panabot. We say one page, pero ang Ginoo, God says the whole book. Barag kinira tong nakita, murag ang ato ang suffering karon, ang ato ang gagian karon, barag diri ra kataman. Wa ka nagtan-aw, pero wa ka magtan-aw, dili ato makita unsay future. Pero ang Ginoo kita niya unsay future. Baga one page sa imong nakita, ang Ginoo tibuok book na iyang nakita. We say confusion, confused kay ka unsa man ni Lord kakahitabo. God says completion. Remember son, kaya kabante mo or naka-remember mo sa atong gipakaon ni Jesus ang 5,000 ka tao. Ang situation ato is action na og kahapon, afternoon na. So meaning medyo gaabot na ang mga alas 5 o alas 4 siguro. So ingon si Jesus nga asam ta makapalit og pagkaon ini para sa mga tao, di ba? Jesus said to Philip, "Where shall we buy bread for these people to eat?" He asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do. Unsa tubag ni Philip? So, Philip answered, "It would take more than half of a year's wages to buy enough bread for each one to have a bite." Sa islang kapaag, more than half year. Supras katunga sa tuwig na sweldo. In other words, di ba, sometimes, kitang mga tao, naanad tayo, bata pa lang ta, gitudluan na tao kwenta. Gitudluan na tag logic, maone, pag dili na, dili na mo success. That is why, even ang tao, sa ato pag dili gani logical, dili na mahitabo. Di ba? Just like ni Philip, Lord, bisang pagsumbura sa tunga, sa tuwig na sweldo, dili, makakaon na ng mga tawana. Sa isa lang ka, paak gani, dili pa enough. Di ba sometimes inana ang logic sa katao, di na to makita unsa ang Ginoo. Because we are too much kanang bombarded of information. Sometimes ang ato ang belief naglain na lang di na nato makita ang gahom sa Ginoo. Nga moabot ang panahon kada bitaw makakita ka nga grabe ang situation nimo burag uncertain na ang future nato, dili naging maklaro, wala na kaugmaon ni di na nakakita a future sa Pilipinas. And sometimes we decide wala ka na ko mahangwan ako o magbuwag na ta. But there is a miracle in God. In other words, God is not limited. That is why Isaiah said, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord." Di ba? Ang atong huna-huna, dili maabot, dili una-huna sa Ginoo. Sometimes, adunay struggle na to, diniwata kahibalo, nga kinida stepping stone for giandam diha sa Ginoo. Sometimes, ipakita sa Ginoo kung asa ang imuhang pagsalig. Just like ni Philip. Ingon bitaw ang Ginoo, kahibalo na siya unsa iyang buhatan, but He tastes their disciple. Sometimes, God tastes our faith. Mag-compromise pa ka, o mapabilin ka diha sa Ginoo. That is why, obey even when you don't understand. And that is our third point. So, obey even when you don't understand. Trust is not a feeling. Trust is a choice of obedience. Abraham trusted God even when he didn't know where he was going. He didn't understand God's timing. Abraham trusts God even he didn't understand God's instruction. Di ba, waman sa gitagaan og mapa sa Ginoo? Waman sa gi-instruction sa Ginoo nga hawa din sa imuhang kuan dayon mauning mapa diri nga area ayo pag-agi sa wala kay diri ra jud ka. Wa sa gi-instructionan sa Ginoo. He just obeyed the Lord. God says, "I will bring you to this promised land." Ingon sa wala sila in question. He obeyed the Lord.
In Hebrew 11:8 it says, by faith, Abraham, when called to go to the place he would later receive as his inheritance, obeyed and went even though he did not know where he was going. That's an obedience, igsoon. According sa story sa Jewish story, ngano kunong sa tanan tao sa kalibutan, ngano si Abraham man ang gipili. Ngano si Abraham man ang gipili sa Ginoo. According sa story sa Jewish story, wala man sa Bible. Si Abraham daw, sa iyang pagkabata palang dahan, naana siya ka nang gitawag mag critical thinker. Critical thinking na siya. Maguna-una siya. Ko ang Ginoo ba ang son? Yung sa una, ang iyang parents, they are naman sila business, magbuhat sila mga idols. Yung papa nga si Tera. So, unsa maging ang Ginoo? Ginoo ba ang son? Basta ng Ginoo ang son, kay mahayag man makita man ang tibok kalibutan. Pero pagabot sa gabi, tsaka dili dahil Ginoo ang son. Basin ang moon, kaya na mga stars, kaya mga bodyguard. Pagkabuntag nawala naman po. So he questioned, kinsa bagid ang Ginoo? Then one time, mingon yung papa nga si Tera, Abraham, bantay sa ang tindahan. So ilang business ka niya to is mga idols. So naay tigulang dito, 75 years old, mupalit og idols. So yan din lang nga. Pinaedad ni mo, ma'am, 75 na dong. Ha, mupalit ka ni ma'am, ato pa man 5 months gibuhat sa akong papa. Ikaw, 75 years old, mupalit ka ni. Ana tong babae, sa man siya nga. Di man gusto mahalinan. So, next na po na po ay 80 years old, nangutana. Mupalit po ani nga God. Yung tsaka, ma'am, pila mo edad? Ingo naman, 80 years old na po. Mupalit ka ani nga, ato po nang naging adlaw, gibuhat sa akong papa. So, next na po yung nag-abot dito, nagdalag pagkaon. Iyang gihalad sa mga idols. So, gibuhat ni Abraham, nagkuha siya og bunal, di pang bunalan na tanan mga idols, kabalik niya siyang papa. So, nadunggan sa mga silingan, anak ni Tera, nabuang na siguro ni si Abraham, di pang bunalan ang Ginoo. So, pag abot sa iyang amahan, ingon si Tera, Abraham, nga lang yung manang gibuhat. Ingon siya, nagdala magugtuog, halat to si Kwan Bao. Nga, nag-ilog ang mga idols, nagsumpakay. Ingon yung papa, naunsa man ka, dili man na mo lihok. Exactly, anong namaligya man ta anak pa. That is why, ingon sila, si Abraham kuno, even before, nanasay, salit sa Ginoo. He questioned the goddess of this world. He knows that there is a God in the universe. In other words, sometimes God doesn't show us the whole plan. Di ba? Only the next steps. Di katagaan sa Ginoo. Mauni mo kinaboy pagkaan mo, pagka-Christian mo, mauni akong andam sa mo, inani na ka. Dili. Tagaan lang ka sa Ginoo. Padayon lang yan. Step 1, step 2, and step 3. Dietrich Bonhoeffer once said, faith without work is not faith at all, but a simple lack of obedience to God. Simple lack of obedience to God. That's why, friend, in Isaiah 30:21, ingon sa Isaiah, whether you turn to right or to the left, your ears will hear a voice behind you saying, this is the way, walk in it. Friend, if we are sensitive in God, if we are obedient in God, you are always sensitive in God. You are always sensitive that, Lord, tama ba ni? Lord, sakto ba niya akong desisyon? Because God is always magpahinumdum ka nato igsoon in bisan antin unsa nga sitwasyon. Lastly, one of the powerful foundation of trust is your testimony.
Remember what God has done in your life. When life become uncertain, look back. Di ba? Tanaw ni mo sa gibuhat sa Ginoo kaniadto. The door He opened. Tanaw ni mo itong mga panahon. Sometimes igsoon, pag dilit na to, wait na mo tanaw sa gibuhat sa Ginoo kaniadto, ma-discourage ka karon. Bro, tanaw ni mo unsa ka maayo sa Ginoo, pagkailan mo sa Ginoo, makita mo tanaw to, i-rescue mo rin ko sa Ginoo. Right? The prayer nga imuhang giampo sa Ginoo nga iyang gitubag. Imo tong hinumduman ang mga kamaayo sa Ginoo. That times He healed, iayo ka sa imuhang balatian, or even your frustration, or even your anxiety. The sins He forgive, balikan to nimo. And the storm He carried you through. Sa panahon nga grabe ang imuhang mga pagsulay. Because in Psalm 71, ayun din eh, I will remember the days of the Lord. Yes, I will remember your miracle of long ago. Friend, I know nga kitang tanan sa time nga ato ang nailhan ang Ginoo. I know kitang tanan andun ay mga milagro na hitabo sa ato. O naapoy mga challenges or mga pagsulay na atong na-experience. And na-ako'y testimony igsoon. It was November 8, 2010. Mauni ang akong testimony personal. Na-remember na balikan lang nako. Kung tungod kay girit yun ako ang akong mga prayer kani adto. And nakita na ko ning book tungod ni November 11, November 10, 2010, sa time nga janitor pa ko sa Summerhill School. Every 3 o'clock, musaka ko na sa taas. Magampo ko, mag-pray ko. Lord, unsa magini mong purpose sa akong life? And then nagingon ko, Lord, at the time is among relationship ni Malo is grabe ka shaky yun. I always mingon, Lord, maundang na ko, mahawa na ko ani Lord. Gusto na ko mo balhin sa pagka, muna ba dahil Lord, mangita kong trabaho dito sa mo abroad ko, bahalag liborer lang ko, Lord, okay na, mo escape lang ko, ani nga grabe nga kakapoy. And sometimes inana ka maabot sa panahon ng mubon. Moingon ta nga, kapoy na, di na ko Lord. And then, sa tanan na kong ginasulat, kini mo'y pinaka-diferensya sa tanan. Gitubag ko sa Ginoo igsoon. And I remember sa iyang giingon sa ako at the time. Ano sa sakot igsoon? Ako ginagisulat. Kung ano ni sa pila na ni katuwig na ko ginatago-tago. Isa. Ako sa pangitaon to. Ano lang. Ingon sa sakwa igsoon, ingon man ko, Lord, mo ni akong plano, Lord. Ingon ko sa iyang ito, Lord, mo ni akong plano, Lord. Mo trabaho na ko, mo hawa na ko din, Lord. Gusto na ko, Lord. Kapoy nag-request na lang. Kabalo ka ang situpag sa Ginoo sa kuha. 2010, ingon siya nga, I have my plan. More than your plan. More na ako plano, lapaw pa sa imong plano. Unsa yung gikinahanglan karon? Ano siya? Unsa yung gikinahanglan karon? Kung unsa yung nakita karon, short-sighted ka kaayo ka. Naningon ko, Lord, unsa may akong buhaton? Ingon sa ko, ang imong buhaton, salig lang sa ako. Kaya at that time, nag-serve naman ko sa Bread of Life, alsa, limpyo ba? Limpyo. Lord, gusto ko mag-serve sa simbahan yun. Huwag na akong desire doon makaserve ko sa church. Pero in the shaky sa mong relationship ni Malukan nato, mo nang nawala ko sa passing. Patingon sa sako salig lang sako kay na ako'y plano, labaw pa sa imong plano. It was 2010.
Of course, ang proseso, dili perfect ang life, struggle here, struggle there. But nabalikan ako karon, nakita nako, Lord, mauda ni imong plano sa kong kinabuhi. Nga dili lang ko maglimpyo sa simbahan, dili lang ko mag-alsa sa simbahan. Dako dahil kay plano sa ako, Ginoo. And that's what the Lord says. Ug mo ni ang verse nga akong nahinduman gingon niya sa kuwaigsoon. So nga, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Mao na akong nahinduman nga, Lord, tinuod gidi ay ka. Friend, in life, sa atong kinabuhi igsoon, ang pagsalig sa Ginoo is dili diretso. Dili siya in one moment, kundi by the process sa Ginoo. Hinay-hinayon ka. That's why kung masabtan mo, ang hinay-hinay nga paglihok sa Ginoo sa imong kinabuhi, faithful lang ka, padayon lang ka, di lang ka mo atras. Munang gingon ko sa inyo, na padayon, ayaw pag-give up. Kinay giandam ang Ginoo sa tagsa-tagsa nato nga kinabuhi. And the future makita nimo maudi ay ning giandam sa Ginoo sa ako. Amen. That's why, friend, atong hinumduman, know God deeply, to trust God, know God deeply, stop relying on yourself. Obey when you don't understand. Obey ya sa Ginoo sa pagdi mo masabtan. Remember what God has done in your life. As I end, it says, 1 Corinthians 1:9, God is faithful, who has called you into fellowship with His Son, Jesus Christ, our Lord. Amen. Friend, if God is faithful to Abraham, if God is faithful to Joseph, if God is faithful to Daniel, if God is faithful sa kang Isaiah, kag God nga ilang i-worship kaniya to, the same God nga atong i-worship karon. That is why, never give up on God. Amen? Let us pray.